Bakit kaya inaawit ng mga Pilipino ang kantang ito? Disyembre ng taong 2024, sa loob ng isang lecture hall sa Universidad ng Pilipinas, isang Israeli-Amerikanong etnomusikologo ang biglang namutla habang nakikinig sa ulat ng isang mag-aaral. Ano ang dahilan kung bakit ang isang propesor na may higit 30 taong karanasan sa pag-aaral ng musika ng mundo ay labis na nagulantang sa isang kantang karaniwang inaawit ng mga batang mag-aaral sa Pilipinas? Ito ay isang pambihirang kwento kung paano nagtagpo ang musika sa kabila ng mga hangganan ng mga bansa. Ang bida sa kwentong ito ay si Professor David Cohen, isang Israeli-Amerikano at kasalukuyang isang visiting professor sa Kolehiyo ng Musika ng Universidad ng Pilipinas, kung saan siya ay nagtuturo ng etnomusikolohiya. Nagsagawa na siya ng field research sa musika ng mahigit 50 bansa at kinikilala bilang isang pandaigdigang awtoridad sa larangan ng pag-aaral kung paano nagbabago at lumalaganap ang musika sa iba't ibang kultura. Inilaan ko ang 30 taon sa pag-aaral kung paano tumatagos ang musika sa mga pader ng kultura, ngunit ang nangyari noong araw na iyon ay ganap na binaligtad ang lahat ng aking nalalaman, wika niya. Disyembre 15, 2024, araw ng pag-uulat ng mga resulta ng kanilang mga pananaliksik para sa thesis. Isa-isang ipinipresenta ng mga mag-aaral ang bunga ng kanilang isang taong pag-aaral. Ang paksa ng aking pananaliksik ay ang ebolusyon ng mga banyagang awitin na ipinakilala sa mga paaralang elementarya sa Pilipinas pagkatapos ng digmaan. Kapansin-pansin na may 2 kanta na hanggang ngayon ay inaawit pa rin sa maraming paaralan, paliwanag ng isang mag-aaral na nagngangalang Lara Santos. Sa totoo lang, noong una ay hindi ko ito pinansin, pag-alala ni Professor Cohen. Dahil sa aking palagay, may sapat na akong kaalaman tungkol sa edukasyong pangmusika sa Pilipinas. Ang unang kanta ay ang kilalang-kilala sa mga campfire o scouting activities, ang Maim-Maim o kung tawagin dito ay Sayaw sa Apoy. Panoorin po natin ang video na ito mula sa isang elementarya. Sa sandaling iyon, nagbago ang itsura ng propesor. Biglang huminto ang aking paghinga, ang himig at mga hakbang na isinasayaw ng mga bata. Iyon mismo ang banal na awitin na kinalakihan ko sa aking sariling bayan. Imposibleng magkamali ako. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang pagkagulat. Ang ikalawang kanta ay Dona, Dona. Ang kantang ito ay isinama pa sa mga textbook sa musika at sikat na sikat din sa mga paaralan. Lalong natigilan si Professor Cohen. Dona, Dona rin. Hindi ito maaaring nagkataon lamang. Bakit ganito na lang kadaling awitin ng mga batang Pilipino ang mga kanta naming mga Hudyo? Nagpatuloy si Lara sa kanyang ulat. Ang interesante po ay halos sabay na ipinakilala ang 2 kantang ito sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas at mahigit 70 taon nang inaawit. Ngunit hanggang ngayon, wala pang detalyadong pag-aaral kung bakit pinili ang mga ito at kung bakit ganito na lamang ang pagyakap dito ng mga tao. Hindi na napakali ang propesor. Tumayo siya. Sandali lang, Miss Santos. Hanggang saan ang nasaliksik mo tungkol sa pinagmulan ng 2 awiting iyan? Naguguluhang sumagot ang mag-aaral. Ang pinagmulan po? Ayon po sa mga datos, ang Mayim-Mayim ay isang Israeli folk dance song at ang Dona Dona naman ay isang Yiddish folk song. Naging marubdob ang boses ng propesor. Miss Santos, hindi mo namamalayan, ngunit isang napakahalagang bagay ang iyong natuklasan. Ang 2 kantang iyan ay hindi lamang ordinaryong mga banyagang awitin. Mayroon silang espesyal na kahulugan sa aming mga Hudyo. Nagsimulang magbulungan ang buong lecture hall. Buong determinasyon na nagpatuloy ang propesor. Mula ngayon, lulutasin ko ang misteryong ito. Bakit narating ng mga kantang ito ang Pilipinas mula sa malayong lupain? At bakit minahal ito ng mga batang Pilipino sa loob ng mahigit 70 taon? Ipinapangako kong hahanapin ko ang katotohanan. Kinabukasan, sa kanyang opisina, napapaligiran si Professor Cohen ng sandamakmak na dokumento. Sa pader ay nakasabit ang mga musical score at litrato mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nag-iisa siyang nag-iisip. 30 taon na akong nagsasaliksik, bakit ngayon ko lang ito napansin? Simulan natin sa mga pinakapangunahing katotohanan, sabi niya sa sarili. Tinitigan ng propesor ang 2 musical score sa kanyang kamay, isa para sa Maim-Maim at isa para sa Dona Dona.
Ang kompositor ng Maimahim ay si Emmanuel Amiran at nilikha ito noong 1942. Binuksan niya ang kanyang computer at nagsimulang magsaliksik ng mas malaliman. Napaka-interesante. Isinilang ang kantang ito 6 na taon bago itatag ang Estado ng Israel. Ito ay isang awit na nagpapahayag ng kagalakan ng mga Hudyo mula sa buong mundo sa ilalim ng kilusang Zionism nang makahanap sila ng bukal ng tubig sa gitna ng tigang na lupa. Puno ng pagkamangha ang mukha ng propesor. Ang mayim sa wikang Hebrew ay nangangahulugang tubig. Ang liriko nito ay direktang hango sa aklat ni Isaiah sa Lumang Tipan. Kayo'y sasalok ng tubig na may kagalakan mula sa mga bukal ng kaligtasan. Hindi lang ito isang folk song, isa itong banal na awit na may kahulugang relihiyoso. Mas marami pang impormasyon ang natuklasan ng propesor. Ang sayaw ay idinisenyo ni Els Dublon noong 1937 na ginagaya ang eksena ng mga taong bayan na nagtitipon matapos makahukay ng balon. Ito ay isang uri ng sayaw na hora na isinasagawa sa palibot ng bukal ng tubig. Lumitaw sa screen ang mga video ng tradisyonal na sayaw na hora sa Israel. Nangangahulugan ba ito na ang sayaw na ginagawa ng mga batang Pilipino sa kanilang mga campfire ay sa katunayan isang relihiyosong ritual ng pasasalamat sa Diyos para sa kagalakan sa bagong lupain? Huminga ng malalim ang propesor. Sa Pilipinas, kahit na inaawit ito sa orihinal na wikang Hebrew, malamang ay iilan lamang ang nakakaunawa sa relihiyosong kahulugan nito dahil palagi itong ipinakikilala bilang isang masayang pampangkat na aktibidad. Sunod niyang sinuri ang Dona Dona. Ang orihinal na bersyon nito ay nilikha noong 1938. Isa itong kanta sa wikang Yiddish na pinamagatang Dana Dana. Ang kompositor ay si Sholom Secunda. At ang sumulat ng liriko ay si Aaron Zeitlin. Naging seryoso ang mukha ng propesor. 1938. Ito ang panahon kung kailan lumalala ang pag-uusig sa mga Hudyo. Sa unang tingin, ang kanta ay tungkol sa isang guya na dadalhin sa katayan, ngunit may malalim itong talinghaga. Nagpatuloy sa pagbabasa ang propesor. Ang paghahambing sa guyang dadalhin sa katayan at sa malayang-layang-layang na lumilipad ay sumisimbolo sa trahedya ng isang lahi na walang ibang pagpipilian kundi ang sumuko sa tadhana. Ang Yiddish ay ang wika ng mga Hudyo sa Europa. Lumitaw sa screen ang mga larawan ng Europa noong 1930s. Ibig sabihin, ito ay isang awit na puno ng kalungkutan na tila nagbabadya sa trahedya ng Holocaust na magaganap. Nagsimulang mag-isip ang propesor tungkol sa kung paano tinanggap ang dalawang awiting ito sa Pilipinas. Ngunit ang kakatwa, sa Pilipinas, tinanggap ang mga kantang ito na may ganap na naiibang kahulugan. Natuklasan ng propesor mula sa isang material ng isang programang pang-edukasyon sa telebisyon noong 1965 na ang Dona Dona ay ipinakilala sa Pilipinas bilang isang kanta tungkol sa isang kawawang guya. Minsan, ginagamit ito bilang material sa values education, ngunit hindi kailanman nabanggit ang konteksto nito tungkol sa trahedya ng isang lahi. Nag-isip ng malalim ang propesor. Ganoon din ang nangyari sa Maimahim. Ipinakilala ito sa Pilipinas pagkatapos ng digmaan sa pamamagitan ng mga aktibidad ng Young Men's Christian Association, IMCA, at isinama sa kurikulum. Ngunit ang relihiyoso at nasyonalistikong kahulugan nito ay hindi na isalin. Sa halip, lumaganap ito bilang isang folk dance na nagtataguyod ng pandaigdigang pagkakaunawaan. Biglang nagbago ang itsura ng propesor. Sandali, baka hindi ito nagkataon lamang. Bakit ang ibang mga banyagang awitin na ipinakilala sa parehong panahon ay karamihan ay nalimutan na, ngunit ang dalawang ito ay patuloy na inaawit sa loob ng mahigit 70 taon? Nagsimulang bumuo ng bagong teorya ang propesor. Mayroon kayang mas malalim na kahulugan sa likod ng pagpiling ito. Bakit nag-ugat sa lipunang Pilipino ang mga awitin ng mga Hudyo sa panahon ng muling pagbangon pagkatapos ng digmaan? Marahil, bukod sa simpleng pagpapalitan ng musika, mayroon pang ibang mas mahalagang layunin. Nagpasya ang propesor na lutasin ang misteryo. Kailangang suriin ng detalyado ang mga reforma sa edukasyong pangmusika noong panahong iyon. Sino, bakit, at para sa anong layunin ipinakilala ang mga awiting ito sa Pilipinas? Oras na para iulat ang resulta ng kanyang investigasyon sa mga mag-aaral.
Nagtipon si Lara at ang iba pang mag-aaral sa opisina ng propesor. Sa pader, ang mapa ng mundo ay puno ng mga makukulay na pin na nagmamarka sa mga ruta ng paglaganap ng musika. Mga minamahal kong mag-aaral, pagkatapos ng aking pagsisiyasat, may natuklasan akong lubhang nakakagulat, panimula ng propesor. Kapag ang musika ay tumawid sa mga hadlang ng wika at kultura, ito ay nagbabago at umaangkop na parang isang buhay na organismo. Nagtanong si Lara, "Propesor, anong uri po ng pagbabago ang nangyari?" Halimbawa, ang mayim-mayim. Noong 1942, nilikha ito sa Israel bilang isang papuri at pasasalamat sa Diyos. Pagsapit ng 1950s, sa Amerika, naging kasangkapan ito para sa pagtataguyod ng pandaigdigang pagkakaunawaan. At sa Pilipinas, naging kanta ito sa mga campfire at team building activities para palakasin ang kooperasyon ng isang grupo. Nag-project ang propesor ng 3 imahe sa screen, isang relihiyosong sayaw sa Israel, isang summer camp sa Amerika, at isang scouting activity sa isang paaralan sa Pilipinas. Iisang himig, iisang sayaw, ngunit magkakaibang kahulugan. Ito ang tinatawag na cultural chameleon phenomenon sa musika. Nagtaas ng kamay ang isa pang mag-aaral. Ngunit bakit po nangyayari ang ganoong pagbabago? Magandang tanong. Kumuha ang propesor ng isang artikulo mula sa isang journal ng psikolohiya dahil binibigyan ng interpretasyon ng lipunang tumatanggap ang musika sa paraang pinakamadali nilang mauunawaan. Sinuri ng propesor ang lipunang Pilipino pagkatapos ng digmaan. Noong panahong iyon, sa ilalim ng diwa ng muling pagbangon ng bansa, binibigyang diin ang espiritu ng pagkakaisa o bayanihan at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa mundo. Ang pabilog na anyo ng sayaw ng mayem-mayem ay perpektong tumugma sa diwa ng panahong iyon na nagpapahalaga sa kolektibong harmoniya. Tumango si Lara bilang pagsang-ayon. Opo, tama po. Sa aking pananaliksik, ipinakilala nga po ang kantang ito bilang simbolo ng pagkakaibigan at kooperasyon. Eksakto. Ganoon din ang nangyari sa Dona Dona. Noong 1960s, ang Pilipinas ay nasa panahon ng pag-unlad ng ekonomiya. Ang diwa ng lipunan ay nagbibigay diin sa kasipagan at pag-asa. Ngunit kasabay nito, bilang isang bansa sa harap ng Cold War, may malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng kapayapaan. Kaya naman, ang isang kanta tungkol sa isang kawawang guya ay tinanggap bilang isang paraan upang ipahayag ang pakikiramay sa mga mahihina at ang paghahangad para sa kapayapaan. Itinuro ng propesor ang pinakasusing punto. Sa madaling salita, hindi namamalayan ng lipunang Pilipino na sinala nila ang mga relihiyoso at etnikong kahulugan ng mga kantang ito at kinuha lamang ang mga bahaging umaayon sa diwa at mga pagpapahalaga ng kanilang sariling lipunan. Nagpakita ang propesor ng mas interesante pang datos, ngunit ang susunod ang tunay na nakakagulat kong natuklasan. Kahit na nagbago ang kahulugan, ang epekto ng mga kantang ito sa lipunang Pilipino ay napakalaki. Isang mag-aaral ang nagpakita ng pagtataka. Anong uri po ng epekto? Ipinakita ng propesor ang datos tungkol sa mga pandaigdigang aktibidad ng Pilipinas mula noong 1970s. Mula 1970s hanggang 2000s, mabilis na dumami ang pakikilahok ng Pilipinas sa mga pandaigdigang humanitarian aid at mga aktibidad ng non-government organizations. At ang mas interesante, pagkatapos ng 1980s sa panahong ang henerasyong lumaki sa pag-awit ng mayim-mayim at dona-dona ay naging mga pangunahing puwersa sa lipunan tumindiri ng interes ng mga Pilipino sa kulturang Hudyo. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Halimbawa, ang tagumpay ng pelikulang Fiddler on the Roof sa Pilipinas, ang paglaganap ng klezmer music, at ang mas madalas na pagpapalitang kultural sa pagitan ng Pilipinas at Israel. Maaaring hindi ito mga nagkataon lamang. Ibinahagi ng propesor sa mga mag-aaral ang kanyang mahalagang teorya. Ang patuloy na pag-awit ng mga kantang ito sa loob ng 70 taon ay maaaring, nang hindi namamalayan, ay nagtanim sa kamalayan ng mga Pilipino ng isang pakiramdam ng pagiging malapit sa kulturang Hudyo. Ang mga binhi ng kultura ay naitanim sa pamamagitan ng musika. Sa huli, binigyan ng propesor ng buod ang mga mag-aaral. Mula sa aking pagsisiyasat, malinaw na hindi ito bunga ng pagkakataon. Ipinakita niya ang pandaigdigang sitwasyon noong 1950s, ang pagkakatatag ng Israel noong 1948,
ang pagsisimula ng Cold War at ang pag-unlad ng Pilipinas. Lahat ng ito ay magkakaugnay. Marami sa mga organisasyong Kristiyano na tumutulong sa Pilipinas noon ay may malapit na ugnayan sa komunidad ng mga Hudyo sa Amerika. Maaaring mayroon silang pangmatagalang pananaw na gamitin ang musika upang bumuo ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng komunidad ng mga Hudyo. Nagulat na nagtanong si Lara. Ibig sabihin, plinano po ito? Nag-isip ang propesor. Oo, marahil ito ang isa sa pinakamatagumpay na musical diplomacy sa kasaysayan, ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kahanga-hangang katangian ng Pilipinas. Buong damdaming nagpatuloy ang propesor. Hindi tinanggihan ng Pilipinas ang kultura ng iba. Sa halip, buong puso itong niyakap. Hindi nito tinanong ang relihiyon o pampulitikang pinagmulan, dalisay nitong minahal ang musika. Ipinapakita nito ang natatanging diwang bukas palad at katatagang pangkultura ng lipunang Pilipino. Tumingin ang propesor sa labas ng bintana at sinabi ang kanyang huling mga salita sa mga mag-aaral. Ngayon, sa isang lugar sa Pilipinas, may mga batang patuloy na umaawit ng mga kantang ito nang hindi nila namamalayan. Ipinapasa nila ang isang pangkalahatang hangarin ng sangkatauhan, ang kapayapaan at pagkakaisa. Labis na naantig si Lara. Ang kapangyarihan ng musika ay tunay na dakila. May pananabik sa mukha ng propesor nang sabihin niya. Pagkatapos ng 30 taon ng pandaigdigang pananaliksik, isa lang ang natutunan ko. Walang lugar na tulad ng Pilipinas na ganito kadalisay at buong pagmamahal na nag-iingat sa kultura ng iba. Bilang mga Pilipino, dapat ninyo itong ipagmalaki. Tunay nga po, sabi ni Lara, mayroong lakas ang Pilipinas na kayang lampasan ang mga salita at katwiran na tahimik na yumayakap sa mahahalagang damdamin at hangarin ng iba. Ang katotohanang minahal ang Maimayim at Dona-Dona sa loob ng 70 taon ay patunay sa init ng puso at katatagang pangkultura ng mga Pilipino. Ikaw, kumusta? Noong bata ka ba, inawit mo rin ang Maimayim o Dona-Dona? Marahil noong mga sandaling iyon, isang pinto patungo sa mundo ang dahan-dahang nagbukas sa iyong puso.